Mahilig tayong maghambing ng mga sarili natin sa mga hayop. Inihalimbawa natin ang ating pagkatao sa mga katangian ng mga hayop. Tulad ng mga congressmen na tinatawag nating mga buhaya, ang mga taong mapaglamang, sinasabi natin lion share. Yung mga plastic na tao, sinasabi natin ngiting aso. Mga taong palaging naliligtas sa mga kapahamakan, tulad sa pusa na may siyam na buhay. Mga masinop na tao, tulad sa mga langgam. Ang pag-aaway ng mga anak, parang aso't pusa. Marami tayong masasabing mga halimbawa at ito ay naging bahagi ng ating mga buhay. Kahit ang mga bansa, gumagamit din sila ng mga hayop na siyang sagisag ng kanilang mga bansa, tulad ng dragon, sagisag ng China. Ang tinatawag noong panahon na sleeping dragon. Ang agila ay sagisag ng katapangan at karangalan. Ito ang sagisag ng Amerika. Maraming bansa ang gumagamit ng agila bilang sagisag. Ang agila ay matapang na ibon. Ito lamang ang ibon na kayang lumipad na mas mataas pa kaysa alapaap. Kaya nitong lumipad na mas mataas pa sa bagyo. Na kahit sa Bible, ang agila ay ginagamit na sagisag ng Holy Spirit, simbolo ng tunay na mga believers, a symbol of heavenly bird. Habang tumataas ang paglipad, lalong nagiging malinaw ang paningin, lalong lumalawak ang pananaw, kaya kaya nitong makakita kahit nasa malayo o nasa mataas man na kinalalagyan. The farther an eagle fly, the clearer it can see. Mas lumilipad siya ng malayo para mas makita niya ng malinaw. Gano'n man kaliit, kaya niyang makilala ang kalaban. We have our mindset that eagle is the best bird, a warrior. Ibong walang takot, sagisag ng isang matapang at matapat na sundalo. Subalit may isang ibon na kayang higitan ang tapang at katapatan ng agila. Ang ibon na ito ay ginagamit sa panahon ng giyera. Kaya nitong lumipad na mas matagal at mas malayo kaysa agila. Kaya nitong pumasok sa mga kampo ng kalaban na hindi napapansin. Ito ang ibon na ginagamit in time of war and in time of peace. Ang kalapate. Kahit ito ay maliit, ito ay may malaking pakinabang. Ang kalapati ay sagisag ng kapayapaan, ngunit ito ay ginagamit din sa panahon ng himagsikan. Ang kalapati ay maamong ibon, nahahawakan ito ng mga tao at ito ay naaalagaan. Ang kalapati ay nanatili sa kanyang amo hanggat mapayapa ang tahanan. Kung ang pamilya ay palaging nag-aaway, ang kalapati ay hindi nananatili. Ayaw ng kalapati sa magulong family. Kaya masasabi natin, ang mga bahay na may kalapating nakatira, ang tahanang yan ay tahimik at mapayapa. May mga katangian po ang kalapati na wala sa ibang ibon. Wala din kahit sa agila. Ang kalapati lamang ang ibon na hindi po nababasa ang balahibo nito, na kahit buhusan mo ng tubig, hindi po siya nababasa. May lumalabas sa kanyang katawan na langis na siyang napapanatili sa kanyang balahibo na makinang at proteksyon niya sa tubig para ang tubig na papatak sa katawan niya ay dudulas at hindi siya mababasa. Ang langis ay galing sa kanyang katawan. Ang dove, ang pinakamalinis na ibon, hindi siya kumakain ng maruming pagkain. Malinis na pagkain lamang po ang kinakain niya. Hindi siya kumakain ng panis at bulok na pagkain. Ang kalapati ay walang apdo, wala siyang gal. Kapag nakakain siya ng maruming pagkain, siya ay mamamatay, sapagkat walang apdo ang kalapati. Ang kalapati ay nilikha ng Diyos na kakain lamang ng malinis na pagkain. Hindi tumatanggap ang kanyang katawan ng maruming kaisipan o masamang mga haka. Nagdadala siya ng kapayapaan at kalinisan sa bawat nilalang. Ang kalapati ay simbolo ng banal na espiritu. Ang kalapati ay ang iisang ibon na marunong umuwi sa kanyang tinitirahan.
Natatandaan niya ang kanyang bahay. He can go home. Alam niya kung saan siya galing at doon siya uwi pag dapit hapon. Dahil sa katangian na ito, ginamit siya sa gera. Siya ang nagdadala ng mensahe sa mga kasamahan at siya rin ang nagdadala ng kasagutan sa mga nag-utos sa kanya. Nakakapunta po siya sa kampo ng kalaban at nakakabalik sa kampo ng kaibigan. Ito ang ibon na nahanap niya ang kampo ng kalaban kahit ito ay mapanganib at malayo man at kaya niyang bumalik kahit masama po ang panahon. Dala ang magandang balita na ang mensahe ay natanggap ng mga kakampi. Ang mga mata ng kalapati ay merong kakayahan na kumilala ng iba't ibang kulay. He can differentiate colors. He have the ability. He knows color separation. Kaya niyang kilalanin at ibang kulay. He can identify a color from a million of colors. Sa unang tingin pa lamang ng kalapati, alam na niya kung anong kulay ang isang bagay. Alam niya kung ito ay marumi, masama, kalaban, malinis, kaibigan o kaaway. Alam niya sa kulay o sa kulay pa lamang, kilala na niya ang iyong pagkatao. Ilang kulay ba ang alam natin? Ang kalapati, may alam siyang 1,000,000 na kulay. Kailangan natin pong lumaban at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa mundong ito. Maging tulad tayo ng agila na may tapang at kagitingan, ngunit dapat din tayo maging kalapati na maamo sa panahon ng kapayapaan at matuto tayong umuwi sa ating sariling bayan. Payagan ninyo mga kababayan na samahan ng kalapati at pangunahan ng mga agila na makauwi sa bansang tinubukan. Go home, Eagles. The war is over. The dove will lead you home. Ang bahaging po ito ay dala sa atin ng Filipinoy Media Production in cooperation with MJC Training and Consultancy at ng Daniel Eaton Organic Products at ang ating mga sponsors na OFWs, sina Miss Analisa Peñaflor ng Saudi Arabia, Miss Ina Jones Lacaste ng Singapore at Miss Rosa Miyashina Simulaba ng Penang, Malaysia. Ito po ang Breakthrough, ang programang Tago sa Puso. Mula po dito sa Legazpi City, Philippines, ako po si Daddy Rick Cervantes. Maraming salamat. Diyos mabalo sa Indogabos. Salamaton.